Diyos ay ang may pusong malinis at mamuhay sa kabutihan, na katulad ni Maria na maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Kaya hindi lang siya pinili, kundi minahal din siya ng Diyos. Kaya sa Kanya, ipinagkatiwala ang isang mahalagang misyon na makapagbago sa Kanyang buhay. Magsitayo po ang lahat at ating pong awitin ng pagbuhat na awit. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nagkayag sa iyo, lahat ng nasa nangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Binisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo, upang kami dapat na umibig sa iyo at marapat na pumuli sa iyong banal na pangalan, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyong sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo yung mahal ng Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, napapaloob ang buong kautusan at katubuan ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Pagsisihan po natin ang ating mga pagkasala sa ating Panginoon at sa ating Kapwa. Kami nung isal sa iyo, Diyos, na mapangyarihan sa lahat ng masanto at sa isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa kanilang naming gawin, at ito'y sa sarili naming kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, na gawaan kami, at sa lahat ng masanto, ay panalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kawan kayo mapangyarang Diyos, kawan kayo sa inyong mga kasalanan at patabayan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka.
sumainit. Tayo ay nanalangin. O Diyos na makapangyarihan at karanggan ng awa, dahil sa pag-ibig mo ay ipinanganak ang aming Panginoon sa Kristo upang maging tagapagligtas. Naway katulad ni Maria, lukuban mo kami ng iyong banal na Espiritu upang sa gayon kami mag-iyong ganap na lingkod at makasunod ang iyong kalooban bilang iyong mga tapat na tagapaglingkod na katulad ni Maria maging inspirasyon namin na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Atin din isama sa ating mga panalangin ng ating mga kapatid na sponsor sa umagang ito. Na si na Mr. Hinton, may kanyang family, Mr. Capilo Piagalan family, Mrs. Nanit Manalon family, Kagawa Didi Renzares and family, Mr. Norberto Frias and family, Mr. Eldin Manalon family, Mr. Emelda Manalon family, Mr. Ricardo Renzares and family, Mr. Rolando Manalon family, Mr. Broncho de Los Santos and family, Mrs. Michelle de Los Santos and family, Mr. Jerry Renzares and family, and Mr. Edwin Pastrana and family. Nawa o Diyos, ito yung mga anak na naglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan. Pagpalain mo upang inoon para mapuspos ng iyong kalakasan, kagalakan at kasaganaan ng buhay na naglilingkod sa iyo. Ang lahat ay ito dalangin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon na buhay, na naharing kasama mo at ang banal na Espiritu. Iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga patras. Ang poot at galing ng Diyos ay laging sandigan at batayan ng parusa. Ngunit sa pagkakataon na nangingibabaw ang kanyang pag-ibig, ay nagpadala siya ng isang panlubos sa pamamagitan ng pagiging tao ng Diyos. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 7, talata 10 hanggang talata 15. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ng David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at mananatilihin sa katarungan at katuwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang si Yahweh. Nagsalita ang Panginoon laban sa kaharian ng Israel sa lahi ni Jacob. Nalalaman ito ng lahat ng tao sa Israel at ng lahat ng nanihirahan sa Samaritan. Na sa kanilang kapalaluan at kapangasan ay nagsabi ng ganito, gumawa man ang mga gusaling yari sa kisa, magtatayo naman kami ng gusaling bato. Maubos man ang mga tahinang sa Gomora, ay papalitan namin ng sadya. Kaya sila ipasa sa lakay ni Yahweh sa kanilang mga kaaway at sa mga galit sa kanila. Ang Israel ay sasagpangin ng Syria mula sa silangan at ng mga Filisteo mula sa kanluran. Ngunit hindi pa rin maglulubog ang mga tingting galit. Ito naman ang ipinasabi ni Yahweh kay Akas. Humingi ka sa akin ng palatandaan maging sa kalaliman ng Sion o sa kaitasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susugutin si Yahweh. Sinabi ni Isaias, pakinggan mo sa bayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos sa inyong niyayamon? Kaya ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at panganganak ng lalaki. At ito'y tatawagin Emmanuel. Ang kakanin niya ay gatas at pulot, at siya'y marunong na munungan sa sama at gumawa ng mabuti. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa Diyos mo tinatili, tayo ang
sa buhay din, upang walang masabi laban sa turo ng Diyos. Kaya dapat ang lahat ay mamuhay ayon sa kalooban nila. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pedro, Pablo kay Tito, Kabanata 2 sa unang talata hanggang talata 15. Ikaw naman ang ituro mo yaong wastong aral, sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig at matyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos, huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito'y kailangan din nilang turuang maging mahinahon. Malinis ang isipan, masipag, mabait at masunurin sa kanilang asawa, upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagbilinan mo ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili sa lahat ng paraan. Magpakita ka ng magandang halimbawa, maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ni naman ang sinasabi mo, sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang may paparating sa atin. Pagbilinan mo rin ang mga alipin na maging masunurin sa kanilang Panginoon. Huwag matutol, sikapin nilang maging kasaya-siya ang kanilang paglilingkod. Sabihin mo sa kanilang huwag mag-uumit, kundi maging tapat sa lahat ng bagay upang maipakita nila ang kagandahan ng aral ng Diyos sa ating tagapagligtas. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa gitna ng kanyang kalingningan, ibinibigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang batayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Banal Ebanghelyo na ayon kay San Lucas sa unang kabanata, talata 26 hanggang talata 34. Luwalhati sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Noong ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Galilea sa isang dalaga na nagngangalay Maria. Siya nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki na buhat sa libid ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, inatin niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyo. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang malungkot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay naglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging kakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibigay sa kanyang Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghari siya sa kanyang magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito? Gayong ako'y talaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang panganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y paok, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ka-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Ang Pangulyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Papuri sa iyo, Panginoong